التي تضيف الأرض بملائكتها وتتسع بها القلوب لأنوار ربها، ليلة هي بوابة الوصل العظمى وميراث النبوة الخالد الذي يجدد فينا العهد مع الله ومع القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, ang naglalang sa lahat ng mga nilalang, ang tagapagbigay ng sustento at biyaya, at ang naglikha ng gabi ng Qadar. Naway ang pagpapala at awa at habag ay mapasa kanyang huling Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, gayon din sa lahat ng mga sahaba ridwanullahi alaihim at lahat ng tumahak ng landas ng mga sahaba at ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paramihin natin ang pasasalamat at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat biniyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na maabutan ang pinakadakilang buwan, ang buwan ng Ramadan, ang buwan na kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa Baitul Izzah, at ang unang limang talata nito ay binaba ng Jibril alayhi salam sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa bundok ng Hira, tinatawag na Jabalur Rahmah, sa gabi ng Laylatul Qadar, sa gabi ng buwan ng Ramadan. Tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at ugaliin nating magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya na tinatamasa natin, lalong-lalo na ang pagkakataon na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ay masilayan ang buwan ng Ramadan at makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan, makapagsala ng tarawih at iba pang mga mabubuting gawain na inutos, inobliga at mga voluntaryong pagsamba na isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Dahil ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa mga dahilan upang dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya na iginagawad sa atin. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Wala in syakartum la azidannakum, wala in kafartum inna azabi lasyadid." Ang sabi ng Allah, "Wa in syakartum, wala in syakartum la azidannakum." At katunayan, kung tayong mga tao ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang uri ng biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, lazidannakum. Katunayan, ito ay dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang maging dahilan upang marami ang biyaya na makuha natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng pagpapasalamat. Ngayon, inshallah, ay babanggitin natin ang isa sa mga mahalagang usapin na dapat talakayin at maintindihan ng bawat isa, na may kaugnayan sa panghuling 10 gabi o panghuling 10 araw ng Ramadan, na kung saan ay mayroong isang espesyal na gabi na mangyayari sa gabing ito. Mangyayari sa huling 10 gabi ng Ramadan, tinatawag na Laylatul Qadar. Pag-uusapan natin inshallah kung bakit ito tinawag na Laylatul Qadar at kung papaano ang paraan o kung papaano sinasabuhay ito ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din ang mga sahaba ridwanullahi alaihim. Babanggitin din natin ang dahilan kung bakit itinago ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi binanggit kung kailan bababa o kung kailan mangyayari ang tinatawag na gabi ng Qadar. At ipinagbawal sa atin na
magkaroon ng pagtatalo o pag-aaway lalong-lalo na sa gabi ng Laylatul Qadar? Ano ang mga palatandaan ng Laylatul Qadar at kung ano ang paraan ng pamumuhay ng mga taong maalam, lalo na ang mga ahlullah, yung mga ahlul Quran, yung mga taong sobra ang pagpapahalaga nila sa Quran, papaano ang kanilang pamumuhay sa gabi ng Laylatul Qadar at kung papaano sasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kababaihan na dinatnan ng kanilang dalaw o mga kababaihan na nasa loob ng tinatawag na nifas. Ito yung ah, paglabas ng dugo pagkatapos ng pag-anak ng isang babae na nagsisimula sa araw ng kanyang pag-anak hanggang sa ika-4 na pong araw. Tinatawag na muddatun nifas. Papaano sasamba ang isang babae na nasa ganitong sitwasyon? Ito yung ating mga pag-uusapan sa hapong ito, biidhnillah. Ang pinaka mahalaga sa atin ay magkaroon tayo ng general information o yung tinatawag nating little background kung ano yung tinatawag na Laylatul Qadar. Dahil ito yung magiging springboard natin, ito yung magiging basic natin upang maintindihan natin ang tinatawag na Laylatul Qadar. Ang Laylatul Qadar, ang sabi ng mga ulama, ito ay Laylatun Dhatu Qadrin wa Sharafin Azimin. Ito ang gabi na kung saan mayroong kadakilaan, gabi na kung saan dinakila ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at binigyan ito ng mataas na karangalan na naiiba sa lahat ng gabi. Al-ibadatu fiha, at ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadar, ang ibibigay na kabutihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya o ang reward na kanyang makukuha sa anumang ibadang kanyang ginawa sa gabing ito ay mas mainam pa kaysa sa 83 taon ng pagsamba. Halimbawa, ang isang tao ay binigyan ng Allah ng 83 taon na pamumuhay at ginamit niya ang lahat ng taong ito. Walang araw at walang gabi na nasayang, walang minuto at walang oras na nasayang sa loob ng 83 taon, at ginamit niya ang lahat ng oras na ito sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang laki ng kanyang, kung gaano kalaki ang reward na makukuha niya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din yung makukuha ang kabutihan ng isang Muslim kapag naabutan niya yung isang gabi na tinatawag na Laylatul Qadar. At binanggit ng mga ulama ayon sa hadith, sa iba't ibang narasyon ng hadith na naisalaysay ng mga sahaba ridwanullahi alaihim mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang gabi ng Laylatul Qadar ay mangyayari sa tinatawag na layalil witriyah. Ibig sabihin, ang gabi ng Laylatul Qadar ay posibleng mangyari sa tinatawag na gabi ng witir. Pag sinabing witir, ito yung odd numbers pag sa English. Ibig sabihin, ang gabi ng Laylatul Qadar ay maaaring mangyari sa ika-21 night, ika-23, 25, 27, o 29. Ito ang nabanggit sa hadith. Ngunit ayon din sa ibang narasyon, maaaring magbago ang gabi ng Laylatul Qadar. Maaring mangyari din ito sa tinatawag na even nights ng Laylatul Qadar. Ibig sabihin, maaring mangyari ito sa 22, 24, 26, 28 o kaya 30 kung sakaling makukumpleto yung buwan ng Ramadan, makukumpleto yung buwan ng pag-aayuno. Ngunit ang pinakamalakas na usapin o yung pinakamalakas na pananaw na pinili ng mga ulama hinggil sa usaping ito, ang Laylatul Qadar ay maaaring mangyari sa tinatawag na odd nights. Ibig sabihin, maaaring sa 21, sa 23, 25, 27 o 29. At mayroong mga palatandaan na binanggit ang mga ulama. Ang palatandaan na ang gabing yon ay gabi na kung saan nangyari ang Laylatul Qadar, tatlu usyamsu sabihataha, kapag lalabas na yung araw,
mula sa east, makikita na napakaliwanag ng araw at walang makikitang shia o yung tinatawag na rays ng sun. Ibig sabihin liwanag, ngunit hindi ito mainit at wala kang makikitang rays ng sun. Ito ay palatandaan na ang gabing yon ay gabi ng Laylatul Qadar. Kapag naabutan ng isang mananampalataya ang gabi ng Laylatul Qadar, ano yung bagay na dapat niyang gawin? Ano yung mga sunnah na dapat niyang gawin sa gabing ito? Ang sabi ng mga ulama, ayon sa iba't ibang narasyon ng hadith, ang pinaka mainam na gawin ng isang mananampalataya sa gabing ito ay Qiyamul Layl, ay yung pagpapadami ng pagdarasal sa gabi. Magtatayo siya ng 2 rak'ah. Pagkatapos ng 2 rak'ah ay dadagdagan niya ng 2 rak'ah at ito ay walang limitasyon. Ibig sabihin, maaari siyang magsala ng kahit na ilang rak'ah na kanyang naisin sa gabing yon, kung sakaling naabutan niya ang gabi ng Laylatul Qadar. Gayon din, isa sa mga bagay na mainam gawin sa gabi ng Laylatul Qadar ay yung Khatmul Quran. Ibig sabihin yung pagtapos ng pagbasa ng 30 juz ng Quran o yung pagpaparami ng pagbasa ng Quran kahit hindi niya matapos sa gabi ng Laylatul Qadar. At yung i'tikaf o yung pananatili sa masjid at hindi lalabas hanggang sa dumating yung oras ng sahur. Gayon din yung ad-du'a, yung pagpaparami ng panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binanggit sa hadith na ang kadakilaan o yung virtue sa sino man, ang virtue na makukuha ng sino man na naabutan niya ang gabi ng Laylatul Qadar ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit ang binabanggit dito o ang ninanais sa hadith na ito ayon sa binanggit ng mga ulama ay yung kasalanan na maliliit. Dahil ang malaking kasalanan ay nangangailangan pa rin ng paghingi ng kapatawaran o pagbabalik loob o yung pagtauba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang gabi ng Laylatul Qadar ay mangyayari sa tinatawag na panghuling 10 gabi ng Ramadan, ay yung tinatawag na Ashrul Awakhir. Hindi mangyayari ang Laylatul Qadar sa unang 10 gabi ng Ramadan o kaya sa panggitnang 10 gabi ng Ramadan. Hindi mangyayari dito ang Laylatul Qadar, ngunit mangyayari ang Laylatul Qadar sa huling 10 gabi ng Ramadan. At ito ay isang pagkakataon o napakahalagang pagkakataon na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga Muslim upang baguhin nila ang kanilang relasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa gabing ito ay isusulat ng Allah ang lahat ng mangyayari sa buhay ng bawat tao sa bagong taon. At sa gabing ito ay bababa ang mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na ang Jibril alayhis salam. At ang gabing ito ay tinatawag na salama. Ibig sabihin, walang kasamaan na mangyayari sa gabing ito hanggang hatta matla'il fajr, hanggang sa dumating ang madaling araw. Ang gabi ng Laylatul Qadar, ayon sa ating mga ulama, base sa mga dalil mula sa Quran at sa hadith, ang gabi ng Laylatul Qadar ang pinakamainam na gabi sa lahat ng gabi sa loob ng sa lahat ng gabi. Ibig sabihin, sa isang taon ang pinakamainam na gabi sa lahat ng gabi ay ang gabi ng Laylatul Qadar, dahil sa gabing ito ay ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi ang buong Quran. Ang tinutukoy dito ay ang unang 5 talata sa Suratul Alaq, ibinaba ng Jibril alayhis salam sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadar. At binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang gabi ng Laylatul Qadar, ang kainaman nito, ang sino ang gumawa ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagkataon na nangyari sa gabi ng Laylatul Qadar ay isusulat sa kanya na para niyang nagawa ang ibadang ito ng 83 taon o 84 na taon. At ang gabing ito ay tinatawag na Mubarakah. Ibig sabihin, napakarami ng kabutihan na mangyayari sa gabing ito.
wa annahu yufraqu fiha kullu amrin hakim, gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Dukhan. Ang sabi ng Allah, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina inna kunna mursilin, rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. At sinabi rin ng Allah sa suratul Qadar, inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairum min alfi shahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran na binabanggit sa suratul Dukhan at suratul Qadar, ang sabi ng Allah, Hamim wal kitabil mubin. At sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa aklat na mubin. At ito ang Quran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. At ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng mubarakah, sa gabi na kung saan ay napakarami ng kabutihan. Inna kunna ta'ala, sa gabi ng Laylatul Qadar ay isusulat muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mangyayari sa isang tao. Isusulat muli ng Allah ang biyaya o yung rizq, yung mga biyaya na matatanggap ng isang mananamula sa pag-inom, mula sa pananamit, o sa anumang uri ng biyaya na makukuha ng isang mananampalataya. Ito ay isusulat ng Allah subhanahu wa ta'ala muli sa kanya, at gayon din yung kanyang ajal. Sa gabi ng Laylatul Qadar, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yufraqu kullu amrin hakim. Ibig sabihin, isusulat muli ang biyaya na matatamasa ng isang mananampalataya sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, ang biyaya na makukuha ng isang mananampalataya sa bagong taon na darating, isusulat muli ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din yung kanyang ajal. Kung ating matatandaan, nabanggit sa hadith, sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kapag umabot na ng 4 na buwan ang bata sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay, ay darating ang anghel at ilalagay sa kanya yung kanyang ruh o yung kanyang espiritu. Ibig sabihin, kapag umabot na ng 4 na buwan, saka pa lamang magkakaroon ng buhay yung fetus sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay, at isusulat sa kanya ang 4 na bagay, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Isusulat sa kanya ang kanyang biyaya na makukuha mula sa nung siya ay nasa loob pa lamang ng kanyang ng sinapupunan ng kanyang nanay hanggang sa mamatay yung tao. Ang lahat ng biyaya na ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isusulat na ng anghel. Wa ajalihi, at kung kailan siya mamamatay, wa amalihi, at ang kanyang mga gawain. Ang lahat ng ito ay recorded na. Wa amalihi wa syaqiyun at sa'idun. At malalaman din dito kung siya ay kabilang sa mga taong makakapasok sa paraiso o makakapasok sa impyerno, wa na'udzu billahi min dhalik. At sa gabi ng Laylatul Qadar, ang 2 sa 4 na ito ay muling isusulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung biyaya na matatamasa ng isang mananampalataya o ng isang tao. Ang pangalawa ay kung yung kanyang ajal, yung kung kailan siya mamamatay o kung kailan iiwan niya ang mundo. Ito ay muling isusulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din binanggit ng Allah sa banal na Quran sa suratul Qadar, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Katunayan na
pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadar. Wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. At sinabi ng Allah, ano ang inyong pagkakaalam hinggil sa gabi ng Qadar? Ang sabi, bilang pagdakila sa gabi ng Qadar. Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang gabing ito, sabi ng Allah, ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Ibig sabihin, mas mainam pa sa 1,000 buwan, mas mainam pa ito kaysa sa 83 o 84 na taon ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, at sa gabing ito ay bababa ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din ang Jibril alayhi salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. At ang gabing ito ay gabi ng kapayapaan na kung saan ay walang mangyayaring kasamaan hatta matla'il fajr, hanggang sa dumating ang madaling araw. Ito yung mga dalil na tumutukoy sa Laylatul Qadar at kung bakit tinawag itong gabi na mubarakah. Gayun din ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, man qama Laylatul Qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang nagtayo ng pagsamba sa gabi ng Laylatul Qadar, ibig sabihin nagsagawa ng pagdarasal ng salatul tarawih, ng salatul witir, ng salatul tahajjud, at nangyari ito sa gabi ng Laylatul Qadar, imanan wa ihtisaba, at ang taong nagsagawa ng pagdarasal sa gabi ng Laylatul Qadar ay mayroong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kabutihan na igagawad ng Allah sa sinuman na nakaabot ng gabi ng Laylatul Qadar, wa ihtisaban, at mayroon siyang pagnanais na makuha ang kabutihan o ang pagpapala na igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga naunang kasalanan na nagawa ng isang alipin. Ngunit kailan ito makukuha ng isang mananampalataya? Kailan niya makukuha ang kapatawaran sa lahat ng maliliit na kasalanan na nagawa niya? Kung isinagawa niya ang pagdarasal sa gabi ng Laylatul Qadar na mayroong kasamang pananampalataya sa Allah at sa kanyang propeta, at pagsunod sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din ihtisaban, mayroon siyang pagnanais na makuha ang ganitong kalaking kabutihan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qiyamuha, at ang tinutukoy sa hadith na man qama Laylatul Qadar, sino man na itinayo niya ang gabi ng Laylatul Qadar, kasama na dito ayon sa ating mga ulama ang pagdarasal, ang zikir o ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang dua o ang panalangin sa Allah, ang pagbabasa ng Quran, at iba pang mga uri ng kabutihan. Binanggit sa suratul Qadar na ang isang ibada, kapag nagawa ito sa gabi ng Laylatul Qadar, ito ay mas mainam pa kaysa sa ibada na gagawin sa loob ng 1,000 buwan. At ito ay napakadakilang biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapakita ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, lalong-lalo na sa mga mananampalataya, mga mu'minun at mga muslimun. Kaya't mainam sa isang Muslim at mananampalataya na dakilain niya ang gabing ito at buhayin niya ang gabi ng Ramadan, lalong-lalo na ang huling 10 buwan, lalong-lalo na ang huling 10 gabi ng Ramadan, bubuhayin niya ito ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang hadith, gaya ng ating binanggit, na ang gabi ng Laylatul Qadar ay mangyayari sa Ashrul Awakhir. Ibig sabihin mangyayari ito sa huling 10 gabi ng Ramadan. At posible itong mangyari ayon sa hadith sa tinatawag na odd numbers, sa odd nights ng huling 10 gabi. Ibig sabihin, maaaring mangyari ito sa 21, sa 23, sa 25, sa 27 o ika-29 night ng Laylatul Qadar. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir. Hanapin ninyo ang gabi ng Laylatul Qadar sa huling 10 gabi ng Ramadan. Iltamisuha fi kulli witrin, at
hintayin niyo ito o hanapin niyo ito sa bawat odd nights ng Ramadan. Fi kulli witrin, sa bawat odd nights ng Ramadan, sa huling 10 gabi ng Ramadan. Ibig sabihin maaring sa 21, 23, 25, 27 o 29. At ang mga hadith na sahih ay tumutukoy din na maaaring ang gabi ng Laylatul Qadar ay maaaring magpalit. Ibig sabihin, ito ay mananatiling sa huling 10 gabi ng Ramadan. Ngunit maaari rin itong mangyari sa gabi ng even nights. Ibig sabihin sa 22, sa 24, 26, sa 28 o sa 30 kung sakaling makumpleto ang gabi ng kung sakaling makukumpleto ang buwan ng Ramadan. At ito rin ay nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. Ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang ginagawa niya sa tuwing dumarating ang huling 10 gabi ng Ramadan, binibigyan niya ito ng pagpapahalaga na higit pa sa naunang 20 gabi ng Ramadan. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nag-iijtihad, ibig sabihin mas nilalakasan pa ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang mga iba't ibang uri ng pagsamba na kanyang ginagawa sa huling 10 gabi ng Ramadan na hindi niya ginagawa sa naunang 20 gabi ng Ramadan. Kana idza dakhala al-ashr ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zarahu wa kana ya'takifu fiha alayhi salatu wassalam. Ang sabi ng Aisha radhiyallahu anha, kapag dumarating yung huling 10 gabi ng Ramadan, binubuhay ng Propeta Muhammad ang gabing ito, ang lahat ng gabing ito pagkatapos ng salatul tarawih at pagkatapos ng salatul witir. Ang ginagawa ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay hindi na siya natutulog sa huling 10 gabi ng Ramadan. Binubuhay niya ang gabing ito ng pagbabasa ng Quran, ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng pagpaparami ng panalangin, pagbibigay ng sadaka at anumang uri ng ibada na maaring gawin sa loob ng masjid, lalong-lalo na ang pagdarasal o ang pagpaparami ng 2 rak'ah na sunnah. Wa iqadha ahlahu, at ginigising ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa gabi ng sa huling 10 gabi ng Ramadan. Wajadda, at sobra ang pagsusumikap ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa huling 10 gabing ng Ramadan. Wasadda mi'zarahu, at iniiwan ng Propeta Muhammad ang kanyang mga asawa nang sa gayon ay magamit niya o maituon niya ang lahat ng kanyang oras, lalong-lalo na sa huling 10 gabi ng Ramadan. At ito ay ayon sa hadith na binanggit ng Propeta ng Aisha radhiyallahu anha na nagsalaysay ng ginagawa ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ayon kay Aisha radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, in waqaftu laylatal qadr fama aqulu fiha. Kung sakaling maaabutan ko ang gabi ng Laylatul Qadar, ano ang pinakamainam na salita o panalangin na sasambitin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, ang sabi ng Propeta Muhammad, quli, yung sabihin o yung bigkasin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ito ang pinakamainam na dua na binanggit ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na itinuro niya kay Aisha radhiyallahu anha. Yung sabihin kung maabutan mo ang gabi ng Laylatul Qadar, yung sabihin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, innaka afuwun, katunayan na ikaw ay mapagpatawad, tuhibbul afwa, ninanais mo at mahal mo ang pagpapatawad, fa'fu anni, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Ito ang pinaka mainam na dua na marapat na paramihin at banggitin ng maraming beses ng isang mananampalataya sa huling 10 gabi gabi ng Laylatul Qadar. At ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, ganun din ang kanilang mga
mag-aaral ang mga tabi'in at ang mga mag-aaral ng mga tabi'in, ang atba'ut tabi'in, kasama na rito ang apat na aimma ng madhahibul fiqhiyya, ang Imam Abu Hanifa, ang Imam Malik, ang Imam Shafi at ang Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Gayon din ang lahat ng mga aimma sa kanilang kapanahunan. Dinadakila nila ang huling 10 gabi ng Ramadan at sobrang-sobra ang ang kanilang ijtihad o ang pagsusumikap nila sa ibada na ginagawa nila sa gabing ito. Al-falmasru' lil muslimina fi kulli makan, ang pinakamainam sa mga Muslim na naaayon sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ang lupalop ng mundo man siya, an yata'assu, ang na kailangan niyang mag-emulate, kailangan niyang sundan ang yapak ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, gayon din ang mga salafus salih sa pagbubuhay nila ng mga gabi, ng huling 10 gabi ng Ramadan, sa pagpaparami nila ng pagdarasal, ng pagbabasa ng Quran at iba pang mga zikir at ibada, imanan wa ihtisaban, na may kasamang pananampalataya at paghahangad na makuha ang kabutihan na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang sa gayon ay makuha nila ang kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at mapalaya nila ang kanilang sarili mula sa impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliban pa dito yung mga kabutihan na ibibigay at dadakilain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng kabutihan na magagawa ng isang mananampalataya, at ang lahat ng ito ay nabanggit sa Quran at sa Hadith na binasa natin ang iba sa mga dalil o mga basehan. Ngunit ang pinaka bagay na dapat tandaan ng isang mananampalataya upang makuha niya ang ganitong malaking kabutihan ay umiwas siya sa mga malalaking kasalanan. At ang malalaking kasalanan ay napakarami, ngunit ang pinakamalaki mula dito ay ang 7 malalaking kasalanan. Ang una ay ang shirk o ang pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng uri nito. Ang pangalawa ay ang sihir o ang paggamit ng itim na salamangka. Ang pangatlo ay katlun nafs, ang pagpatay ng ang papatay o pagpatay sa taong inosente, maging Muslim man ito o kafir. Ang pang-apat ay aklu malil yatim, ang pagkain o pagkuha mula sa yaman ng ulilang bata. Ang panglima ay yung riba. Ang pang-anim yung qadhful muhsanat o ang paggawa ng issue sa isang babaeng malinis na mananampalataya at gagawan siya ng issue na siya ay gumawa ng karumal-dumal na kasalanan. At yung pangpito yung pagtalikod sa mga kufar habang nangyayari yung banal na digmaan. Itong 7 malalaking kasalanan ito ay kailangan iwasan ng isang mananampalataya, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Gayon din yung ibang malalaking kasalanan gaya ng panonood ng mga malalaswang palabas, pakikinig sa mga ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, paninirang puri, pagdadala ng mga salita upang sirain ang relasyon upang sirain ang relasyon sa pagitan ng mga grupo ng mga Muslim at iba pang mga malalaking kasalanan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ang sabi ng Allah, kung iiwasan ninyo ang mga malalaking kasalanan na ipinagbawal sa inyo, patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong mga kasalanan. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, at papapasukin kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang paraiso. Sinabi rin ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Ang 5 beses na pagdarasal sa gabi at umaga at ang pagitan ng bawat pagdarasal na nangyayari 5 beses sa loob ng isang araw sa gabi at umaga, at ang bawat pagitan ng Jum'ah sa Jum'ah at ang pagitan ng Ramadan sa Ramadan, ang lahat ng ito ay mukaffirat,
Ang lahat ng ito ay papapatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang maliliit na kasalanan ng isang Muslim idha ijtunibatil kabair, kapag iniwan niya o lumayo siya sa mga malalaking kasalanan. Wa mimma yajibu tanbih alayhi anna ba'dal muslimin, at ito ang isa sa mga mahalagang paalala na dapat nating tandaan, na ang iba sa mga Muslim kapag dumarating ang Ramadan ay napakalakas ng pagsamba nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nagbabalik loob sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga kasalanan na kanilang nagagawa. Ngunit pagkatapos o pagkaalis ng Ramadan ay bumabalik sila sa mga masasama nilang gawain. At ito, subhanallah, ay isang bagay na nakakatakot, dahil maaaring ang isang Muslim, dahil sa pagiging kampante niya na pinatawad na ng Allah ang kanyang kasalanan, ay gagawa uli siya ng kasalanan. Hindi niya alam na maaaring ito na yung kanyang huling araw. Kaya't marapat sa isang Muslim, kapag siya ay nagbalik loob na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, kailangan niyang maging spiritually upright. Kailangan niyang hindi na lumihis ng landas, at kailangan niyang maging matatag at palakasin ang kanyang pananampalataya, nang sa gayon ay hindi na siya babalik doon sa mga kinagawian niyang kasalanan. Wa na'udzu billahi min dzalik. Dahil ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga hadith na nabanggit na ang kamatayan ay walang nakakaalam dito. Maaring ang isang tao na iniisip niya na siya ay pinatawad ng Allah sa kanyang kasalanan, pagkatapos ng Ramadan, pagkatapos ng Hari Raya, ay babalik siya doon sa mga malalaking kasalanan na kanyang nakasanayan. Paano kung yun na yung kanyang huling araw? Paano yun na yung kanyang magiging khatimah, yung kanyang panghuling gawain? Subhanallah, wa na'udzu billahi min dzalik. Kaya't huwag maging kampante. Huwag maging kampante ang isang Muslim. Hindi porket na pinatawad siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi na siya makakagawa ng kasalanan. Kailangan niyang palakasin ang kanyang pananampalataya. Kailangan niyang umiwas, lumayo sa mga masasamang kasama, mula sa mga lugar na ginagawa nila yung kanilang mga kasalanan, at lumayo sa mga ganitong gawain. Kailangan pa rin niyang gawin yung mga kadahilanan upang proteksyonan yung kanyang sarili mula sa mga ganitong bisyo o mga ganitong kasalanan, upang mapanatili niya yung lakas ng kanyang pananampalataya at magandang relasyon niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagwika sa propeta Muhammad, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, at sambahin mo ang iyong Panginoon Muhammad hanggang sa dumating ang iyong kamatayan. At pinaalalahanan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na pagkatakot. Ibig sabihin, ang tunay na pagkatakot ay paggawa ng lahat ng ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa abot ng makakaya, at paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan upang maproteksyonan ang sarili mula sa impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag kayong mamatay maliban na lamang na kayo ay nasa loob ng haligi ng Islam. At sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ang ayang ito ay tumutukoy sa mga taong nag-admit ng kanilang kinilala nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kanilang Panginoon, at nanampalataya sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pananampalataya sa kanyang kautusan, paniniwala sa banal na kasulatan sa Quran, at pagsunod sa kautusan na isinabatas ng kanyang propeta. Wa akhlasu lahul ibadah, at dinalisay nila ang kanilang intensyon sa paggawa ng anumang uri ng ibadah, wastaqamu ala dhalik, at naging matatag sila doon sa mabubuting gawain,
kapag darating ang kanilang kamatayan ay tubashshiruhumul malaika. Darating ang mga anghel, bababa ang mga anghel sa oras na darating na yung kanilang kamatayan upang sila ay bigyan ng ng glad tidings o yung mabuting balita bi an la khawfun alaihim, na wala na silang dapat na katakutan kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kanilang kamatayan, at wala na silang katatakutan, wala hum yahzanun, at hindi na sila malulungkot sa anumang bagay na kanilang naiwan sa mundo gaya ng kanilang yaman, anak o pamilya o anumang mga bagay, at ang kanilang kahihinatnan o ang kanilang magiging himlayan ay ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanilang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagiging matatag nila sa pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at paglayo sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagiging matatag nila sa uh, pagkakaroon ng dalisay na intensyon na walang halong pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at iba pang mga aya na tumutukoy sa kadakilaan ng pagiging matatag sa katotohanan at pagiging matatag sa lahat ng mabubuting gawain at paglayo sa mga kasalanan kahit na ito ay maliit na kasalanan. Ang gabi ng Laylatul Qadar ay gabi na kung saan dinakila ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at napakarami ng kabutihan na igagawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sinumang nakaabot ng gabing ito. Ito ay isang regalo mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at isang uri ng pagpapala o kabutihan na igagawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sinuman na tunay at buo ang kanilang intensyon na gumawa ng pagpapala. Kung ako ang inyong tatanungin kung ano ang pinakadakilang biyaya na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang alipin, ang pinakadakilang biyaya ay ang Quran. At kung tatanungin kung ano ang pinakamainam na gabi sa buong taon, ang pinakamainam ay ang gabi na kung saan ibinaba ang Quran. At kung ano ang gabi na pinakamainam sa lahat ng gabi, ito ang gabi ng Laylatul Qadar na kung saan ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran. Kaya't ipagpasalamat natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabi ng ang umma ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na umma na makakatamo ng ganitong napakalaking pagpapala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula sa mga fadail, mula sa mga virtue ng gabi ng Laylatul Qadar na binanggit o nabanggit sa Quran o sa Hadith. Ito ang gabi na kung saan ay ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang buong Quran sa Baitul Izzah. At ang Baitul Izzah, ito ang langit na malapit sa ating mundo. Ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa Lawhil Mahfuz kung saan nakasulat ang Quran patungo sa Baitul Izzah, at mula sa Baitul Izzah ay ipinababa sa gabi ng Laylatul Qadar ang 5 unang talata ng Suratul Alaq. At ito ay isang bagay na makikita ang awa o habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa umma ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalawang kadakilaan ng gabi ng Laylatul Qadar, ito ang gabi na kung saan ang bawat ibada na gagawin ng isang mananampalataya sa gabing ito ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. At ayon sa ating mga ulama, sino man na itinayo niya ang gabi o binuhay niya ang gabi ng Laylatul Qadar ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na may kasamang pananampalataya at pagnanais na makuha ang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Gayon din sa gabing ito ay bababa ang mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasama na ang Jibril alayhis salam, at sa gabing ito ay isusulat muli ang ajal o yung buhay ng bawat tao, gayon din ang kanyang biyaya na matatamasa sa
tagal ng kanyang pananatili sa mundo. Ito ay isusulat muli, kaya't ang isang mananampalataya kung nais niyang humingi pa ng karagdagang taon upang nang sa gayon ay makagawa siya ng maraming kabutihan, kailangan niyang ipanalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na humingi pa ng extension ng kanyang buhay sa gabi ng Laylatul Qadar at humingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng gabay na naway magamit niya ang natitirang panahon o anumang biyaya pa na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, naway magamit niya ang lahat ng kanyang natitirang oras sa mundo sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At binanggit din sa hadith o kaya nabanggit din sa Quran afwan na ating nabasa kanina sa Suratul Qadar na ang gabing ito ay gabi na kung saan payapa at walang kasamaan na mangyayari sa bawat mananampalataya sa sinumang nakaabot ng Laylatul Qadar gaya ng ating binasa. At ang hikma, ano ang rason bakit ito itinago ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mananampalataya? Kahit sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay hindi binanggit ng Allah kung kailan darating ang gabi ng Laylatul Qadar. Itinago ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nang sa gayon ang isang Muslim ay palaging handa sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang pagsusumikap sa pagsamba ay mananatili hanggat sa maabutan niya o hanggat sa matapos niya ang gabi ng huling 10 gabi ng Ramadan. Dahil wala ni isa sa atin ang makakaalam kung naabutan ba natin ang huling 10, kung naabutan ba natin ang gabi ng Laylatul Qadar. Dahil wala sa atin ang makapagsasabi na naabutan niya sa gabing yun, ang gabi ng Laylatul Qadar, ang kanyang pagsusumikap sa pagsamba o ang lakas ng kanyang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa simula ng gabi ng Laylatul Qadar hanggang sa huling gabi ng Ramadan ay mapapanatili niya dahil sa pagnanais niya na makuha ang pagpapala o napakalaking gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوِ الْيَقِظَةِ فيرى أنوارها أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر وقد يفتح الله على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر. Ang kahulugan ng sinabi ng Sheikhul Islam rahimahullah, sabi niya, وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ, maaaring mayroong iilan sa mga tao ang makakaalam ng gabi ng Laylatul Qadar. Maaaring malalaman ito ng isang tao sa kanyang panaginip o sa kanyang pagkagising. Makakakita siya ng liwanag na naiiba at masasabi niya na ang liwanag na ito ay palatandaan na ang gabing ito ay gabi ng Laylatul Qadar. وَقَدْ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ. At mayroong iilan sa mga tao na kung saan ay bubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang puso at mayroon ba ng parang isang bagay na magsasabi sa kanila na ang gabing ito ay gabi ng Laylatul Qadar. Gaya ng nangyari kay Imam An-Nawawi rahimahullah nung siya ay bata pa lamang. Alam natin na sa mga unang panahon ay wala pa yung tinatawag na ilaw gaya sa ating kapanahunan. Ngunit ang Imam An-Nawawi rahimahullah nung siya ay bata pa, ginising niya ang kanyang mga magulang at sinabi niya na napakaliwanag ng kanilang bahay. Pagkagising ng kanyang magulang, ang kanilang sinabi sa kanya, matulog ka na dahil napakadilim pa at hindi pa dumarating ang oras ng sahur. Ngunit nagpupumilit ang Imam An-Nawawi na napakaliwanag ng kanilang bahay. At ito ay nangyari sa huling 10 gabi ng Ramadan at ang gabing ito ay ang gabi na kung saan nangyari yung gabi ng Laylatul Qadar. Ngayon, ano yung mga palatandaan? Ano yung mga palatandaan na ang gabing ito ay gabi ng Laylatul Qadar? Sinabi ng mga ulama na mayroong 3 palatandaan na makikita sa umaga na tumutukoy na ang gabing iyon o yung gabing nagdaan ay yung gabi ng Laylatul Qadar. At ito ay matatagpuan sa hadith ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na matatagpuan sa Sahih Muslim na isinalaysay ni Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu
Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, anna min alamatiha anna syamsu tatla'u sabihatuha la syu'a laha. Ibig sabihin, darating yung umaga na kung saan ang umagang ito ay napakaliwanag, ngunit wala kang makikitang sinag ng araw. Ang pangalawang palatandaan na binanggit sa hadith na matatagpuan sa Sahihu Ibn Khuzaimah na isinalaysay ng Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu at sinalaysay din ito ni Imam At-Tayalisi sa kanyang Musnad, at ang kanyang sanad ay sahih. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, Laylatul Qadr laylatun taliqah la harra wala baridah tusbihu syamsu yawmaha hamra'a da'ifatun. Ang sabi sa hadith, ang gabi ng Laylatul Qadar ay gabi na tinatawag na Laylatun Taliqah. Ibig sabihin, ang gabing ito ay gabi na hindi mainit at hindi rin malamig. Ibig sabihin, ito ay katamtaman lamang ang temperatura sa gabing ito. Gabi kung saan mangyayari ang gabi ng Qadar. At pagka kinaumagahan, ang umaga nito ay napakaliwanag na parang kulay pula yung umaga, na wala kang makikitang sinag ng araw at napakatahimik ng kapaligiran. At ang pangatlong palatandaan din na nabanggit na isinalaysay ni Imam At-Tabari sa kanyang sanad mula sa salaysay ng Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, na isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Laylatul Qadr laylatun balijah ay mudi'a la harra wala baridah la yarmi fiha binajmin ay la tursalu fiha syuhub. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gabi ng Laylatul Qadar ay laylatun balija, gabi na kung saan napakaliwanag ng gabi. Kung gaano kaliwanag ang gabi, gayon din ang mangyayari sa umaga na kung saan ay napakaliwanag. La harra wala barida, at ang temperatura sa gabi at sa umaga ay kapareho. Ibig sabihin, ito ay katamtaman lamang, hindi mainit at hindi rin malamig. La yarmi fiha binajmin, wala kang makikitang meteorites o wala kang makikitang star na tinatawag na meteor na dadaan sa kalangitan. Ang tatlong palatandaan na ito ay nabanggit sa hadith, at ito yung palatandaan na ang gabing ito o ang gabi na nagdaan ay yung tinatawag na gabi ng Laylatul Qadar. At gaya ng palaging binabanggit ng mga ulama, walang sino man na makakaalam na ang gabing ito ay gabi ng Laylatul Qadar, dahil ang nagiging basehan lamang natin ay tinatawag na palatandaan na binanggit sa hadith. Ngunit kahit mangyari pa ang palatandaang ito, ay wala pa ring makapagsasabi na ang gabing ito ay yung tinatawag na gabi ng Laylatul Qadar. Kaya't mainam sa isang mananampalataya na maging masikap at panatilihin niya yung kanyang pagsusumikap sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala upang makuha niya yung pagpapala o yung gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, papaano isasagawa ng isang babaeng mayroong dalaw o yung babaeng nasa loob pa ng estado ng nifas bago pa lamang siya nanganak, kung sakaling nanganak siya sa buwan ng Ramadan o kaya dinatnan siya ng dalaw sa huling 10 gabi ng Ramadan, papaano niya igugugol yung kanyang gabi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Maaari bang gumawa siya ng mga ibada nang sa gayon ay mapabilang siya o nang sa gayon ay makuha niya yung yung gantimpala na mas mainam pa sa 1,000 buwan? Ang sabi ng mga ulama ay ito ay maaari na mangyari o gawin ng isang babaeng mayroong dalaw. Maaari niyang gawin ang mga sumusunod na mga bagay nang sa gayon ay makuha niya ang gantimpala na mas mainam pa sa 1,000 buwan. Ang unang-una ay kailangan niyang magkaroon ng dalisay na intensyon. Dahil ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu
sahihan o muqima. Kapag ang isang alipin ay mayroong intensyon na gumawa ng isang mabuting bagay, ngunit nagkataon na siya ay nagkasakit o mayroon siyang paglalakbay o siya ay nasa travel, isusulat sa kanya na para bang nagawa niya ang bagay na kanyang nininiya. Ibig sabihin, halimbawa, kung ang kanyang nakasanayan sa buwan ng Ramadan ay nagbabasa siya ng isang juz ng Quran sa bawat sambahayang sa bawat fard. Halimbawa sa Fajr ay nagbabasa siya ng isang juz, ganoon din sa Zuhur, sa Asar, sa Maghrib at Isya. O kaya sa bawat dumarating ang oras ng duha, siya ay nagdarasal ng salatud duha at umaabot ng 10 rak'ah. O kaya sa bawat araw ng Ramadan ay nagbibigay siya ng sadaka, o kaya anumang uri ng ibada na kanyang nakagawian. Ngunit dahil siya ay nagkasakit o nagkataon na siya ay nagkasakit o nagkataon na mayroon siyang travel at hindi na nagawa ang mga ganitong bagay, kailangan niyang magniya, kailangan niyang magkaroon ng intensyon na kahit hindi niya magawa ang mga bagay na ito, ngunit nasa puso niya na mayroon siyang pagnanais na gawin ang mga bagay na ito, isusulat sa kanya na para bang nagawa niya ang mga ganitong bagay. Ganito yung dapat na isaalang-alang ng isang babaeng mayroong dalaw o babaeng kapapanganak pa lamang. Kailangan niyang magniya yung kanyang pagnanais na itayo yung salatul tarawih, yung salatul witir, yung iba pang mga ibada na kanyang ginagawa nung siya ay hindi pa nanganak o nung hindi pa dinatnan ng kanyang dalaw. Dahil magiging dahilan ito upang makuha niya yung napakaraming kabutihan at gantimpala na ginagawa ng mga taong walang udhur o yung mga tao na walang dalaw o hindi nagkasakit o taong nasa kanyang bayan lamang at wala sa paglalakbay. Yung pangalawa na binanggit ng mga ulama ay yung pagpaparami ng zikir. Ang babaeng mayroong haid, mayroong dalaw, maaari siyang magparami ng kanyang zikir. Gaya ng istighfar, mag-astaghfirullah, ang kanyang tasbih subhanallah, ang la ilaha illallah, ang pagtakbir niya, ang pagsalawat niya sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang mga iba't ibang uri ng pag-alala ay maaari niyang gawin kahit siya ay nasa estado ng nifas o nasa estado ng haid o ng kanyang dalaw. Gayon din yung pagsasadaka at yung pagdudua, yung pagpaparami ng panalangin. Lalong-lalo na yung panalangin na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. At iba pang mga panalangin na nabanggit sa Quran gaya ng Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, at iba pang mga dua na nabanggit. At maaaring kung ang kanyang dua naman ay nasa labas ng sala, nasa labas ng pagdarasal, maaari niya itong sambitin ng salita na kanyang nakasanayan. Halimbawa, tausog, iyakan, Tagalog, English, o anumang lingwahe na kanyang gamitin. Kapag nasa labas ng pagdarasal, nasa labas ng sala, maaari siyang manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang lingwahe na kanyang nakasanayan. Ngunit kapag nasa loob ng sala ay wala siyang ibang maaring gamiting lingwahe maliban lamang ang Arabic language, dahil ang sala ay tawqifiyah at hindi maaring haluan ng hindi salitang Arabo ang pagdarasal. Gayon din yung pakikinig sa Quran at pagpapander o yung tinatawag nating ta'ammul o yung tadabbur na ating binanggit nung una. Dahil ito ay isa sa mga uri ng pagsamba rin na mabibilang at i-consider sa babaeng mayroong haid o babaeng nasa estado ng nifas. Ganun din yung pagsasadaka, yung maaari din siyang bumasa ng Quran sa kanyang cellphone, ngunit gamit lamang yung kanyang mata at hindi yung kanyang dila, upang nang sa gayon ay makakuha siya ng ibada mula dito.
at iba pang mga mabubuting gawain. So ito lamang yung isa sa yung kakaunting kaalaman na nais kong ibahagi sa inyo at naway paabutin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadar at naway biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng lakas at pagnanais na igugol ang mga natitirang araw at gabi ng Ramadan sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang, naway patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng ating mga kasalanan at naway ihanay tayo ng Allah sa mga tao na pinatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang kasalanan. Naway ihanay tayo ng Allah sa mga tao na biniyayaan ng awa at habag at naway ang lakas ng ating pagsamba at pagnanais na gumawa ng maraming kabutihan, gayon din yung pagnanais na magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagnanais na maging spiritually upright, pagnanais na maging matatag at mapanatili ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway manatili ito sa ating puso, lalong-lalo na yung pagnanais na gumawa ng maraming kabutihan at paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kasalanan na nagawa natin. Naway ang pagmamahal natin sa Quran at pagnanais na malaman, maintindihan ang nilalaman nito ay manatili sa ating puso, hindi lamang sa Ramadan, bagkus maging naway kasama natin ang ganitong pagmamahal sa Quran at pagnanais na malaman, maintindihan ang Quran, naway dala-dala maging kasama natin ito sa tagal ng ating pananatili dito sa mundo. Naway makuha natin ang lahat ng pagpapala at gantimpala na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway maisagawa natin ng kumpleto ang pag-aayuno, gayon din ang pagdarasal ng salatut tarawih at witir at tahajjud sa masjid kasama ang imam o kasama ang mga kapatiran. Hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.